Ano ang kinalaman ng isang maliit na bansa sa Africa na tinatawag na Burundi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang nakabimbing kaso sa International Criminal Court? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Marami. Talaga. Sa bidyong ito, ipapaliwanag natin ang isang mahalagang desisyon ng ICC at kung paano nito maaring hubugin ang kinabukasan ng kaso ni Duterte. Manatili sa amin para sa isang malalim na pagtalakay sa batas internasyonal, hustisya at pananagutan. Ang International Criminal Court o ICC ay niliha upang litisin ang pinakamalalalang krimen sa mundo, genocide, krimen laban sa sangkatauhan at mga krimen sa digmaan. Kapag ang isang bansa ay pumirma at nagpatibay sa Rome Statute, sumasang-ayon itong mapasailalim sa internasyonal na hukuman na ito. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagpasya ang isang bansa na umalis sa ICC? Maari ba itong lumayo sa pananagutan? Ang tanong na ito ay nasagot noong 2015 sa pamamagitan ng desisyon sa Burundi. At ngayon, ang sagot na iyon ay may malaking implikasyon para kay Rodrigo Duterte at sa Pilipinas. Noong taong 2015, sumiklab ang kaguluhan sa politika sa Burundi, isang maliit na bansa sa East Africa. Inihayag ni Pangulong Pierre Nkurunziza na tatakbo siya para sa ikatlong termino, sa kabila ng paglimita sa kanya ng konstitusyon sa dalawa. Ang anunsyo ay nagdulot ng mga protesta. Tumugon ang gobyerno gamit ang dahas. Ang mga security forces ay inakusahan ng torture, arbitraryong detensyon, sexual na karahasan at mga pagpatay. Libo-libo ang tumakas, daan-daan ang namatay. Pagkatapos, noong taong 2016, habang tumitindi ang pandaigdigang pagsisiyasat, naghain ang Burundi ng formal na paunawa ng pag-alis mula sa ICC. Noong Oktubre 27, 2017, naging epektibo ang pag-alis. Pero 2 araw bago nito, noong Oktubre 25, 2017, ang ICC Pre-Trial Chamber 3 ay naglabas ng isang matapang na desisyon. Pinahintulutan nito ang Office of the Prosecutor na magbukas ng formal na investigasyon sa mga krimen na nanagawa sa Burundi sa pagitan ng Abril 26, 2015 at Oktubre 26, 2017 bago pa man naging opisyal ang pag-alis. Sa madaling salita, sinabi ng ICC, maari kang umalis sa hukuman, ngunit hindi ang iyong mga responsibilidad. Suriin natin kung bakit napakahalaga ng desisyon sa Burundi. Patuloy na jurisdiction. Ipinahayag ng ICC na pinapanatili nito ang jurisdiction sa mga krimen na nagawa habang ang isang bansa ay miyembro pa rin ng Rome Statute. Ang pag-alis ay hindi nagkakansela sa responsibilidad na iyon. Ang desisyon ng isang bansa na umalis ay hindi maaring maging panangga nito mula sa mga investigasyon sa mga nakaraang krimen. Sa madaling salita, maaari kang magbitiw sa ICC, ngunit hindi mo mabubura ang nakaraan. Sa kabila ng pagtanggi ng Burundi na makipagtulungan, nagpatuloy ang ICC. Ipinapakita nito na ang kooperasyon ng Estado ay nakakatulong, ngunit hindi kinakailangan para magpatuloy ang hustisya. Ang mga prinsipyong ito ay lumikha ng isang legal na panangga para sa ICC. Tinitiyak na ang kawalan ng parusa ay hindi susunod sa pag-alis. Ngayon, lumipat tayo sa Pilipinas. Noong Marso 2018, sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte, naghain ng Pilipinas ng paunawa nito na umalis sa ICC. Naging epektibo ang pag-alis pagkalipas ng isang taon noong Marso 17, 2019. Inaangkin ni Duterte na wala ang ICC karapatan na imbestigahan ang kanyang controversial na giyera kontra droga, isang kampanya na umano'y humantong sa libu-libong pagkamatay. Karamihan ay walang tamang proseso. Ngunit narito ang critical na bahagi. Karamihan sa mga pagpatay na ito ay nangyari sa pagitan ng 2016 at 2019, habang ang Pilipinas ay nasa ilalim pa rin ng jurisdiksyon ng ICC. Kasunod ng desisyon sa Burundi, nagiging napakahalaga ng timeline na ito.
Pinapanatili ng ICC ang autoridad na imbestigahan ang mga krimen na nagawa habang ang Pilipinas ay miyembro pa rin. Ang pag-alis ni Duterte ay hindi siya pinoprotektahan. Maaring legal na magpatuloy ang investigasyon. Maaaring ituloy ang kaso, may kooperasyon man o wala ang gobyerno. Tulad ng Burundi, tumanggi ang Pilipinas na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Tinanggihan nila ang pagpasok ng mga investigador. Kinuwestiyon nila ang jurisdiksyon ng ICC. Pinagbantaan pa nila ng legal na aksyon ang mga nakikipagtulungan sa hukuman. Ngunit muli, ipinapakita ng presidente ng Burundi na ang hindi pakikipagtulungan ay hindi nagtatapos sa proseso. Sa kaso ng Burundi, umasa ang ICC sa mga non-governmental organizations, UN fact-finding missions, mga testimonya ng mga nakasaksi at mga mamahayag at biktima na nasa ibang bansa. Maaring gamitin ang parehong estratehiya sa investigasyon kay Duterte, mga pamilya ng biktima, mga grupo ng karapatang pantao, mga dating opisyal at mga whistleblower. Sa madaling salita, maaring magpatuloy ang hustisya ng walang pahintulot. Ang desisyon sa Burundi ay nagpadala ng isang malakas na mensahe sa buong mundo. Ang pag-alis sa ICC ay hindi isang legal na pagtakas. Mahalaga ang mensaheng iyon ngayon, habang ang ibang mga bansa tulad ng Russia at Sudan ay nahaharap sa pandaigdigang pagsisiyasat. At para sa Pilipinas, nangangahulugan ito nakaantabay pa rin ang internasyonal na legal na sistema. Ang political immunity ay hindi katumbas ng legal immunity. Ang batas internasyonal ay pantay na nalalapat sa lahat ng state parties, anuman ang laki o impluensya. Ang desisyon sa Burundi ay higit pa sa isang talababa sa politika ng Afrika. Ito ay isang pundasyon ng internasyonal na batas kriminal sa ika-21 siglo. Pinapatunayan nito na ang pananagutan ay maaring magpatuloy kahit na may pag-alis. May mga kagamitan ng ICC upang ituloy ang hustisya sa kabila ng kawalan ng kooperasyon, at walang pinuno ang nasa itaas ng batas kahit na pagkatapos nilang umalis sa kapangyarihan. Para sa kaso ni Rodrigo Duterte, ang desisyon ay nagtatakda ng isang malinaw na presidente, maaring magpatuloy ang investigasyon, maaring magsampa ng mga kaso, maari pa ring makamit ang hustisya. Mag-aabang ang mundo sa susunod na gagawin ng ICC. Maaring maantala ang hustisya, ngunit hindi ito ipagkakait. Mag-subscribe para sa mas malinaw na paliwanag tungkol sa pandaigdigang hustisya at politika ng Pilipinas. Mag-like, mag-comment at mag-share kung naniniwala ka sa pananagutan.